leaving because you were forsaken. Come on, church. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Once again, church, palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lovable as lovable can be.
You set me free. And I'm happy to be in the truth. And I believe in my hands. So I will always sing, oh baby, you're looking down. I can sing of your love. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I know I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seemed alive, they will dance me joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. And I can sing of your love forever. I can sing of your love. Sing love God. I can sing of your love forever. He says, I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Hallelujah, maraming salamat po Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, pangako natin. Dahil araw-araw sa ating buhay siya ang bida, amen? At alam niyo ba na may kapangyarihan ang kanyang pangalan? Sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, kung may bagay na masakit, may bagay na nangangailangan tayo, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Alam natin na sa Kanya ang kasagutan sa lahat. Na dahil sa Kanya, meron tayong kapayapaan, meron tayong rest. Hallelujah, O Lord, thank you, Jesus. Church, tayo po ay mawin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, one more time, Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus,
Okay, good morning, good morning, good morning po. Saan kaya napadpad yung iba? Ano? Dalawa po ang piyesta. Ano ha? Wag naman sana. Orani at Pilar, nagsabay po ang piyesta. Kasi ang Pilar po ay laging A12. Inatapat siya ng Sunday. Ang Orani naman ay palaging second. Kaya nagsabay po sila. Ano? Wag naman sana. O kaya mag-uwi na lang sila na atsara at saka beach. Okay, tuloy po natin. Ano ha? Sunod-sunod ng lindol, ano? Napansin nyo ba? No? Grabe, no? Ayan na naman sila. Ano ha? Nag-post na naman ng ilang pastor na palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay mga lindol. Matagal na pong lumilindol eh. Ay ngayon sunod-sunod. Sa Pilipinas lang naman sunod-sunod. Darating na daw talaga ang Panginoon. Palaging ganun eh. Pag mayroong malaking pangyayari, ay laging isinasama yung katapusan ng mundo. Katunayan, meron silang hinihintay. Meron silang hinihintay, di ba? Yung the big one na sinasabi nila. Kasi yung malaking fault line o bitak sa ilalim, andun pa naman yung kapatid ko, mula Paranaque yun eh, hanggang Bulacan. Alam niyo, yung mga scientists, computed na nila kung ilang mamamatay. Kung darating yung the big one na yun. At ang gumagalaw ngayon, kung didiretsuhin mo daw, yung Davao, Cebu, tapos, saan yung huli? Zambales? Yun daw talaga ang gumagalaw ngayon. Pero mga kapatid, huwag natin hintayin yun. Hindi natin hinihintay yung mga masasamang pangyayari. Baka nga ang nakakasagabal dyan ay ang ating mga prayers, mga kapatid. Nakakahadlang na. Maraming mga mananampalataya, or sa Manila, nagpipray na huwag mangyari yan. Kahit nasa computation nila, gumagalaw daw yun, lumilindol, tuwing 300 to 400 years. Huling lindol na nangyari yun, gumalaw, 16th century. So, hinug na daw. May ganun pa sila. Hinug na. Tayo, matibay po ang Pilipinas. Dito lang sa mga issue na to, mga kapatid, talaga namang nakakalungkot. Mas maganda kung minsan yung huwag ka nang manood eh. Di ba? Kasi, ala namang nakukulong eh. Ala pa puro investigasyon. Pag-pray na lang natin din yung ating bansa na talaga namang umayos na. Total, sumabog na to at malaking blessing kapag ito ay nabantayan. Meron na silang mga naiisip na batas, gaya nung chain block ba yun ni Bam, di ba? Na ultimo piso daw, malalaman kung saan pupunta. Maganda yun. Kaya pag-pray natin. Ang dami tuloy nangyayari na hindi na nakikita. Kanina, habang ako'y paalis, nakita ko naman sa YouTube, yung liw-liwa ng Zambales na puntahan, ala na. Yung Bagyong Paulo pala na yon. Yung halimbawa 100 meters na pampang ng beach, andito yung mga magagandang cottages, dito buhangin, ala na, tubig na, nabaklas na. Hindi ko nakikita yan kasi yung mga ginawang isla ng mga incheck, humukay sila ng buhangin para makagawa ng isla. Yung buhangin ng mga beaches sa Zambales, kinain tuloy ng bagyo. Yung mga building ng magagandang cottages at building, mga tagilid. Puntahan pa naman namin yun. Pero nakakalungkot. Yun yung mga natatakpan ngayon. Hindi nila alam, natatakpan. Ang dami dapat pag-usapan. Okay! Pang-anim na po tayo. Sino kaya nakabuo sa inyo ng anim? The kingdom of God within you. Hindi ko po tatantanan to, hindi ko po titigilan to, hanggat hindi nabubuksan yung ating kapalayan, magising ka sa umaga na mayroong kaharian ng Diyos na nakatira sa iyo.
Na si Jesus, totoong nakatira sa iyo. Hindi joke yun. Truth yun. O ano si Jesus ngayon na nakatira sa iyo? Tambay? Walang ginagawa? Na? Kaya hindi mo pinapansin? No. Ano? Kaya dito tayo lumalalim ngayon. Yung kaharian ng Diyos, the kingdom of God within you, part 6 na po tayo. At palagi kong pinapabasa ito para mag-sink in talaga sa mind natin yung Lucas 17:21. Ang sabi diyan, yung kaharian ng Diyos ay hindi mo pwedeng ituro nandoon, nandito, for behold, the kingdom of God is within you. Malinaw po yan, truth po yan, na ang kaharian ng Diyos ngayon nasa puso natin. Kailangan lang, kaya nga hindi mo alam kung ano meron ka, kapatid. Hindi mo alam kung ano meron ka. Sayang daw. No? At ang mga successful na Kristiyano, successful na tao, ay natuklasan nila that there is power within, there is energy within. Pati yung mga hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwala kay Jesus, nagtataka sila, merong power within. Dinadaan nila sa meditation, sa bulay-bulay. So sa layunin natin, pabalik-balik din po, ano yung layunin natin sa pag-aaral na ito? Number 1, magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kaharian ng Diyos. Number 2, magising ang ating kapalayan na may kaharian sa loob natin. Number 3, ipamuhay ang kaharian sa araw-araw. And number 4, mag-reflect sa buhay natin yung hari, si Jesus sa buhay natin. Ako po, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, natutuwa po ako, nakikinabang na ako sa teaching na ito. May mga time talaga na kapag, di ba sabi natin, ang kaharian ng Diyos nandun sa espiritu natin. Si kaluluwa, siya si emosyon, yung mapag-react. Si kaluluwa at si espiritu magkaiba. Ikaw si espiritu. Sa espiritu, nananahan ang kaharian ng Diyos. Ang kapayapaan, kagalakan, pagpipigil, pag-ibig, doon lahat nakaimbak sa espiritu mo, yung mga bagay na yon. At ang espiritong yon, ikaw yon. Amen? Yun ang dapat mag-manifest. At sabi ko nga sa inyo, natutuwa ako talaga sa bawat linggo ko dahil gaya ng Friday, maghapon, meron akong nararamdaman sa sasakyan ko. Meron akong naririnig, hindi ko pinapansin. Naalala niyo, January, February, halos maiyak ako sa transmission. 45,000, hindi pa pabalik-balik sa Fernando. Iba na po yung pakiramdam ko. Stress ako talagang, depressed ako. Yung naramdaman ni Arvin, nag-testimony siya minsan dito. Ay, hindi. Kinuwento lang niya sa akin. Yung kotse niya, may naramdaman siya. Hindi siya makagalaw, nanginginig siya. Kasi alam niyo kung minsan nakakasama yung meron kang group sa Facebook na nababasa ko doon yung mga gastusin. Halimbawa ako, naka-group ako sa Isuzu Crosswind. No? Pagka ganyan tunog, ganito ang gastos niyan. Pag nakarinig ka ng gano'n, Diyos ko po, 65,000, 100,000, ano na yan? No? Paggawa mo na yan, yun ang mga nakakatakot. Pero ako, payapa ako nung Friday, kahit naririnig ko siya. Kahit di ko malaman ko ano yung tunog na yun, hindi ko siya pinapansin. Hanggang isakay ko si Ate Mylene nyo, kinuha namin ang pansit sa Lingling sapagkat magtuturo ako Friday sa Mabatang. Wala ka ba naririnig? Sabi niya. Meron akong naririnig. O sige, anong dinig mo? Ano ang dinig mo? Ako, dinescribe niya. Yun nga ang naririnig ko. Pero ang kagandahan sa akin, bahala ka. Bahala ka. Maganda nga ako, lumakas ka para makita kita. Sabi kong ganyan. So naging payapa lang ako. Hanggang sa Mabatang binuksan ko, di ko talaga makita. Kinabukasan, di ko pa rin makita. Pagdating dito sa bookstore, yung asawa ni Em, meron siyang hinawakan. Meron lang siyang hinawakan sa loob. Yung parang tansong linya ng papunta sa preno. Yung gano'n. Gumaganon siya sa bati. Basta ito, nahuli ko yung ahas. Wala. Sabi ko, iniisip ko na kung anong talyar ako pupunta kung magkano gagastusin ko. Ganun yun eh. Di ba? Sayang yung takot, nasayang di ba? Mga ganun. So, maganda po talaga, ipamuhay ang kaharian ng Diyos.
Pag sinabi ipamuhay ang kaharian ng Diyos, ipamuhay yung kapayapaan niya, yung kagalakan na sa atin. At kung ano ang wala sa kaharian ng Diyos, kasi ganito yan eh. Kung ikaw ay natataranta, walang pagkataranta sa kaharian ng Diyos. Therefore, sino ang natataranta? Si kaluluwa. Si kaluluwa, hindi ikaw yon. Kuha niyo ba yon? Ganon? Kung ikaw ay natatakot, kung ikaw ay natatakot, hindi ikaw yon. Si kaluluwa yon. Si kaluluwa ang luklukan ng emosyon, mga kapatid. At si kaluluwa, yung paulit-ulit, mga kapatid, pakinggan nyo to. Si kaluluwa, yung mahilig manood ng teleserye, nakakaiyak. Alam nyo kapag naiiyak kayo sa mga teleserye, si kaluluwa yun. Lalo na kung replay na pinanood mo pa rin, naiyak ka na naman. Diba? Si kaluluwa yun. Gustong-gusto niya yun, na-enjoy niya yun. Wala namang masama doon. Kaya lang minsan, nasasayang yung mga emosyon natin. Biruin mo, no? Ngayon, dati nga sa sinihan eh. Yung mga lumalabas, namamaga yung mga mata. Nung wala pang Netflix na yan, sa mga sinihan. No? Kung ano, yun naman lumalabas sa sinihan nila Kuya Boyat noon, yung karate-karate. Yung mga magbugarkadang lalabas, nagkakaratihan din paglabas. Yung jacket, nabuo ko yata yung jacket yan doon, mga kapatid. Hallelujah na. Ganun po. Okay, Colossians 1:13, another verse na nagsasabing, we are the kingdom of God. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Okay, nilipat na. Mga talatang malinaw na nagsasabing may kaharian sa iyo. Nasa kaharian ka ng Diyos, kapatid. Ang dami naghihintay, malapit na ang kaharian ng Diyos. Nung dumating ang si Jesus, sinabi niya, dumating na. Malapit na nung si John the Baptist. Nung dumating na siya, dumating na. At ngayon, pinagtagumpayan ng lahat ng sakit at kahirapan at tumira sa atin. Kaya ang kaharian ng Diyos nasa atin. Amen? Kasi yung hari na may kaharian ay nasa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay! Kaya last Sunday, sayang po, hindi ko na-record, walang sound eh. Kaya ang paningin namin, sina Pablo ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Ganyan sila mabuhay ngayon at hindi sa mga bagay na nakikita. Ano yung mga bagay na kung saan nakapokus sila na hindi nakikita? Yung joy, yung peace, o hindi nakikita yan. Hindi mo mailulutong sa kasirola yan, mga kapatid. Nasa loob yan. No, yung kaharian ng Diyos, nasa loob yan, hindi mo nakikita. No? Pero doon daw sila nakatuon. Hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan na mga bagay na di nakikita. Yung kapayapaan na nasa iyo ngayon, hanggang langit yan. Yung paglalakad na nasa iyo, na dulot ng kaharian ng Diyos, hanggang langit yan. Hanggang langit yan. Mga kapatid, kaya ngayon pa lang, pamuhay na natin. Actually, yan na yung langit eh. Kapatid, langit na po yan. Okay. Hallelujah. So, last Sunday, title natin, under ng The Kingdom of God is within you, ay faith speaks. Ang pananampalataya ay nagsasalita. Pananampalataya, nagsasalita. 2 Corinthians 4:13, ready na po kayo? Yamang tayo'y mayroong parehong espiritu ng pananampalataya. Pakinggan nyo nga ito. Spirit of faith. Spirit of faith. Pare-pareho lang daw tayo. Dati, panahon ni Jesus, merong malaki, merong maliit na pananampalataya. Pero ngayon, kasabay ng Holy Spirit, mga kapatid, baon-baon ang spirit of faith ni Jesus. Faith yun ni Jesus na nagtagumpay nung ministeryo niya. At yun, the same spirit meron tayo. At dahil meron tayo doon, mayroong parehong spirit ng pananampalataya na ayon sa mga bagay na susulat. Ang sabi rito, sumasampalataya ako, kaya ako nagsasalita. Mga kapatid, gusto ko ito talaga may practice din natin. Kahit kayo sa bahay. Speak. Ako, di pa ako nakabangon. Dumilat pa lang ang mata ko. Hawakan ko na yung dibdib ko.
Kasi magaganda, mahalaga daw yung mga unang minuto ng iyong pagkagising. Diba? Sabi, kapag naipanalo mo yung unang mga minuto, panalo na yung buong araw mo. Mga kapatid, no? At sasabihin ko kaagad, ang araw na ito ay matagumpay, ang araw na ito ay mabunga, ang kaharian ng Diyos ay nasa akin, ang kagalakan, kapayapaan ay nasa akin. Amen? Ganun lang, kasimpleng declaration, mga kapatid. O kaya, mga word of God, ang mamutawid sa inyo, mga kapatid. So, sabi rin ni Pablo, kami rin ay sumasampalataya, kaya kami ay nagsasalita. Again, balikan natin ito. Napakaganda po nito eh. No? Again, ito yung spirit natin, yung dark brown, dark choco. No? Tapos yung kaluluwa natin na kung saan nakaupo yung ating will, emotion, yung damdamin natin, mga kapatid, yun yung kaluluwa natin. And yung outer circle, yun yung body natin, yung lalagyan. Ulitin ko, ang talagang ikaw, spirit ka. Why? Because ang Diyos Ama natin ay spirit. Amen? Ang mga anak niya, spirit. Kuha niya. Kaya nasabi siya, dapat siyang sambahin sa espiritu. Gaya niyan ngayon, di ba? Struggle ba kayo? No? Kasi nung nagturo ako nung Friday, nasa unahan si Pastor Henry. Pagod na pagod yung taong yun eh. Nasa unahan pa naman siya. Habang ako'y nagtuturo, yung mukha niya, gusto ko i-video. Yung bang gusto kong tukuran ng palito yung mga mata niya na abi ko, hirap na hirap si Pastor Henry. Alam ko naman pagod na pagod siya lagi sa mga trabaho, sa mga sideline niya. Kasi yun, all around po yun eh. All around. Yun ang taong walang tinapos, walang pinag-aralan, pero napakaraming trabaho. No? LDO, funeraria, ano. Insurance kaya kayo. Ngayon, insurance naman. Ngayon, insurance naman. Naka 25 daw siya insurance sa buong isang buwan ng September. Ano ba yung insurance mo yan, Gapo? Yung libing? Hindi, kakaiba to, burol to. Tingnan mo yung mga bulaklak. Pag gaganda, pag binuro ka, magaganda yung mga bulaklak. Huwag mo na kayo pakita sa akin yan. Si Pastor Ere. Tapos, yung pinupunta niya, yung mga, mga malalana, nagagalit daw tuloy sa kanya, yung mga metaling pinupunta niya. Sabi, Pastor Henry, para mo naman ako pinapanalangin na, no? Yan po yun, mga kapatid, no? Minsan, yun yung ating katawan. Siyempre, kapag napagod ka, galing ka sa bukid, pagod si katawan. Damay na lahat yun. No? Pag matutulog si katawan, tulog na rin yung dalawa na yun. Pero kadalasan talaga, sa maghapon, kaluluwa gamit natin. No, makita siya kasi ang nagre-react palagi. Siya yung nagre-react palagi. Masaya. Okay, So, ang spirit natin, sabi natin nung nakaraan, meron siyang lingwahe. May wika siya. Hindi siya German, hindi siya Hapon, hindi siya Inchi. Ang pinakawika niya ay pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? So, ang lingwahe sa kingdom ng Diyos, may sariling wika sa kingdom of God. At ang wika sa kingdom of God ay faith. And faith is believing and speaking. Nagsasalita ang pananampalataya. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Hebrews 11:1. Ano sabi niyan? Ano sabi sa Hebrews 11:1? Ngayon, meaning po yan ng pananampalataya eh. Tuwing hahanapin ng mga pastor kung ano meaning ng pananampalataya, tatakbo sila sa Hebrews 11:1. Because sa Hebrews 11:1, ang sabi diyan, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Pero ba kayo hinihintay? Halimbawa, mayroon kang pinagpipray, dinideclare na sa Panginoon, hinihintay mo yun. That is faith, mga kapatid. Huwag kang humiling tapos hindi mo hinihintay. Hiniling mo pa. No? Pakita mo yung loyalty mo doon sa prayers mo. Doon sa hiniling mo. Hintayin mo talaga, mga kapatid. Amen? So, ganun ang faith.
Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. May karugtong pa, ang ganda ng karugtong. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung hinihiling mo, hindi mo pa nakikita. Tama po ba? Pero may kapanatagan ka at hinihintay mo siya. Nakukuha niyo po yun? Na? Marami tayong mga prayers, lumabas lang sa bibig natin. Basta lang lumabas sa bibig natin. Pero wala eh. Parang di natin dala yung hindi nanggaling sa spirit, mga kapatid. No? Guguhitan ko ito yung mga mahalaga, mga kapatid. Sabi diyan, kapanatagan. Sabihin nga ninyo kapanatagan. So yun yung faith, panatag ka. Pag panatag ka doon sa hinihiling mo, kapatid, hintayin mo yun. Hintayin mo at magmamanifest yun. Amen? Hallelujah! Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya yung iba, totoo yun eh. Di ba natatandaan pa ninyo si Marcelo, yung sa DCAS, yung tropa ni Pastor Manlapas? Di ba ang testimony nun, nananalangin siya ng kotse? Ano inunan niya? Pinagawa. Garahe. Wala pa siyang kotse, nagpagawa na siya ng garahe. At tinignan na niya na nandoon ang kanyang kotse. Hindi mo mapagtatawanan yung mga ganun. Kasi ganun nila ini-exercise yung kanilang faith, mga kapatid. Mga Koreano, pag nagpatayo ng church, ng building, walang laman. Puro monoblock. Pero mananalangin sila sa bawat monoblock. Bawat monoblock, papanalangin nila. Magkakatao na yun, mga kapatid. Amen? That is faith, mga kapatid. Tapos sasabahan mo ng, siyempre, ng salita, ng declaration. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa pananampalataya, kung meron kang hinihiling, huwag kang magsasawang maghintay, pumanatag ka lang. Sa iyong paghihintay, sa iyong mga hinihiling, pumanatag ka lang. Pero sa iyong kapanatagan, mga kapatid, hallelujah, magsalita ka naman. No? Magsalita ka. Amen? Alam niyo yung problema kung minsan sa Kristiyano, hindi lang yung hindi, wala na siyang hinihiling eh. Makaraos na lang yung mga araw. Kaya si Jesus sabi niya, pumiling kayo upang malubos ang inyong kaganaan. Ba't nainip si Jesus sa mga alagad? Hanggang ngayon, wala kayo hinihiling sa aking pangalan. Siya yung nainip. Hanggang ngayon, wala kayo hinihiling sa aking pangalan. Magsihingi kayo upang malubos ang inyong kaganaan. Kapatid, kung wala kang hihingin at kumpleto ka na, pwede pa pakihingi mo na lang ako. Kung kayo kumpleto na at wala na kayong hinihingi, pakihingi nyo, nanay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyo, kapitbahay nyo. No? Pakihingi nyo sila. Yung mga kapatid natin dito, pakihingi nyo sila. Mga kapatid. Pero mga kapatid, gusto talaga ng Diyos malubos ang kagalakan mo. Kaya hiling na. Amen? Hingi na sa Diyos Ama. Amen? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, ito na tayo. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Kayong nagbabasa ng Bible. Napansin nyo rin ba na si Jesus, pag nagpagaling, laging ang gamit niya yung salita niya. Every time na magpapagaling si Jesus, laging gamit niya salita niya. No? Wala tayong makikitang hinihilot niya. Meron yung kaisa-isa. Yung mata. Hindi humihilot yun, mga kapatid. May pinapakita lang ang Panginoon doon. Ibang topic po yun. Alam niyo si Jesus, kailangan din ng pananampalataya. Kailangan din. Kasi nasaan yung tao siya. No? Kaya nga ang nasa atin ngayon, faith of Jesus eh. Merong church sa Parañaque ba yun? Faith of Jesus Fellowship. No? Sa Galatians 2:20,
faith of Jesus na ang nasa atin. Yun yung the same spirit of faith. Kaya huwag nyo nang sasabihin kapag may hinihingi kayo, kulang yata pananampalataya ko. No, hindi. No? Ang faith na nasa iyo ay faith ni Jesus. Perfect po yan, mga kapatid. Amen? Kaya nga, walang kulang sa inyo eh. Tingnan natin ito. Jesus, pababa, may sumalubong na ketong eh. Lagi natin tinatalakay ito. Ang problema sa batas ni Moses noon, bawal tumabi, bawal humipo sa ketongin sapagkat sila ay tiniting ng maruruming tao. Marurumi talaga, literal na marumi. Pag may ketong ka nun, marumi ka, kapatid. No? Kaya itong ketongin na ito, lumapit kay Jesus. Si Jesus, pwede siyang dumistansya. Lumayo ng konti habang kausap. Ano request itong ketongin na ito? Ano request niya? Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Tingnan nyo ginamit niya yung salitang malinis. Kasi sa buong community, ang tingin sa kanila, marumi. No? Ang ganda po ng sagot ng Panginoon. He believed, naniniwala siya mapapagaling siya ni Jesus. Ang problema na lang, kung gusto ba ni Jesus na gumaling siya. Tingnan natin ang sagot ng Panginoon. Mateo 8:3, anong sagot ni Jesus? Oo, nais ko. Kasi laging kalooban ni Jesus na gumaling kayo. Hoy, laging kalooban ni Jesus na gumaling ka. Amen? Kayo po, kahit po ako, may maintenance na 4 na gamot. Hindi makakahadlang to para ipangaral ko. Truth ito eh, truth. Alam ka na mahadlangan ko yung truth dahil umiinom ako ng gamot. No? Patuloy ko ipapangaral yung katotohanan kahit na may makunang makinabang sa akin. Amen? Ano nangyari? Ano sabi ni Jesus? Maging malinis ka. Maging malinis ka. Sana. May sana ba? Wala. Ha? Sinabi ka agad. Faith is believing and speaking. Maging malinis ka. Ginamit yung term talagang malinis kasi marumi. Buong panahon na ito'y may sakit. Tingin ng sarili niya, marumi siya. Tingin ng kapitbahay niya, marumi siya. Tingin ng mga pamilya niya, marumi siya. Tingin ng buong baryo, marumi siya. Marumi. Nakatatak sa isip niya, siya ay maruming-marumi. Kaya naman sila iniiwasan at pinapasigaw ng marumi. Di ba? Batas ni Moses, habang naglalakad ka sa daan, sa palengke o saan man, sumigaw ka kung may ketong ka ng marumi. Para daw malaman ng mga taong malilinis, may dumadaang marumi. Kita nyo ba kung gaano kalungkot ang buhay nila? Nakita nyo? Kaya yung may ketong noon, hindi lang sakit ng balat sakit ng kalooban. Di ba? Parang may dumarang basura na sa gabi na, di ba kapag mayroong mangungong basura, no? Yung mga tao nagtatakip ng ilong, ganoon din noon. Mga tao hindi lang umiiwas, nagtatakip ng ilong. No? Pinandidirihan sila, pero na-encounter niya ang King, ang kaharian ng Diyos, na kung saan walang sakit sa kaharian ng Diyos. Do you believe that, mga kapatid? Sa kaharian ng Diyos, walang karamdaman, walang sakit, kaya illegal po ang sakit sa atin. Illegal yan, mga kapatid, trespassing yan, mga kapatid, lagi niyong sasabihin yan. May pastor patay na Amerikano, lagi niyang sinasabi, sakit, illegal ka, trespassing ka, lumayas ka dyan. Dami niyang napagaling. Kasi truth din yun. Sa kingdom of God, wala talagang karamdaman. Sa karanasan. So, gumaling agad. Luminis nga agad ang ketongin. Wow, grabe. Palakpakan natin ang Panginoon doon. No? Ito pa isa. Bingi, pipi, simula ng isilang. Bingi, pipi. Yung palang mga bingi, sureball na pipi. Kuha niyo ba yan? Yung binging ipinanganak, walang narinig kahit ano. Sure na, pipi na din. Wala siya naririnig Ano gagayahin niya? No?
Tayo, yung bata, dada. Tinuturuan na natin yung mga baby, di po ba? Magsasalita kasi marami silang naririnig. Pero kapag bingi pala, hindi na magsasalita talaga. Ano ha? Dumating si Jesus. Na? Anong sabi diyan? And look up to heaven. Si Jesus tumingin sa langit. And he sighed deeply. Mga kapatid, pakipansin niyo po ito. He sighed deeply. Si Jesus huminga ng malalim. Bakit kaya? Another topic yan. Darating tayo dyan, mga kapatid. Kasi meron daw talagang speaking pain na talagang nanggagaling dito. No? Nanggagaling dito. Sa kaharian ng Diyos, sa loob, sa kaloob-looban. Ha? Kasi mag-isip ka rito, anong mensahe nito? Na bago niya pinagaling, bumuntong hininga muna si Jesus. Huminga muna ng malalim. No? Huminga muna ng malalim. Di biro ito mga kapatid. Huminga ng malalim, sabay sabing, ano sabi? Crispy pata ba? Empata. Aramig ba ito, Pastor Brian? Empata. Empata means be open. Bakit? Ano ba ang sarado? Tenga. Amen? Amen? In-address niya mismo. Kaya i-address niyo specific kanina, madumi, luminis ka. No? Kausapin niyo daw yung mga pain ninyo. Uy! Kausapin daw ninyo yung mga pains ninyo. Malis ka diyan. Umalis ka diyan. You are healed. Hindi po aray-aray ko. Wala na akong pag-asa. Hindi po ganon. Hindi po palala na yata ito. Migraine ko. No. Speak. I-address mo sila. Kaya sabi niya, empata, be open. Be open. Gusto ko talaga rito yung huminga siya ng malalim. Kasi ang dami ko pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Yung mga pagsasalita natin ng healing, nandiyan lang yan. Sa kalawakan. May vibration, frequency. Ngayon po, yung science at saka itong Bible, nagkakasundo na. Nagkakatugma na. Yung science and Bible. Pag-aaralan natin sa mga susunod, yung tinatawag na quantum life, quantum physics, mga kapatid. Kung paano yung mga binibitawan mo, hindi sayang. Ako po'y naka-attend ng seminar. Pastor Johnny Tombok sa may palengke. Maghapong seminar. Inuwian ko, ayaw ko. Kasi tinuruan kaming mag-declare partner-partner na yung kapartner mo, sasabihin mo, Panginoon, sasagana po ang buhay nito. Kung may karamdaman siya, gagaling siya. At basta daw mag-prophesy ka sa kapartner mo. At hindi daw mababaliwala yung mga language, yung mga wika na yun ang pinakawalan mo. Mahihinog daw yun isang araw at gagaling at mangyayari, mga kapatid. Tandaan ninyo, sabi ng ng Biblia, mga bagay na nakikita natin ngayon ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. Galing yan sa mga hindi pa nakakita. Mga prayer request nyo ngayon, hindi pa nakikita, pero isang araw makikita ninyo, mga kapatid. Ang resulta niya. Amen? Parang wala kayong parang wala kayong saya. Wala pa kayong hinihintay. Yun ang sinasabi ko Wala kayong hinihintay Wala kayong hinihintay na bagong kotse, bagong bahay. No? Wala kayong hinihintay na promotion, mga kapatid. Hallelujah. O kagalingan. Hallelujah. Marcos 8:35, sabi niya, noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Ito po pinakamatindi sa lahat. Yung senturyon na may sakit, yung alipin. Ang senturyon po,
hindi Hudyo. Siya po ay, Romano. Ang bansa nito, Italy. Sila yung naghahari noon. Kumbaga, panahon ng Hapon. Pero, lumapit kay Jesus. No? At hiniling na pagalingin ang kanyang alipin. No? Napakaganda ng ugali nitong amo na ito eh. No? Talagang hinanap niya si Jesus alang-alang sa kanyang alipin. No? Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? And Jesus said to him, I will come. Pupunta natin. Kahit ilang araw pa yung lakbayan na yan. Kasi lakad lang noon eh. I will come and heal him. I will come and heal him. Tingnan niyo yung faith nito. Kuminsan, kung sino yung unbeliever na sinasabi, unbeliever, hindi mananampalataya, hindi Hudyo. Baka itong centurion na to, kapitan, marami nang napatay ito eh, mga kapatid. By the way, kanina pa, napansin niyo ba yung ketongin? Sinabi ba ni Jesus, mag-confess ka muna bago kita pagalingin? Sinabi ba? Wala. No? Yan ang problema sa atin eh. Pag di gumaling, sabihin natin, siguro meron ka pang hindi sinusuko. Unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Pagkagalingin niya, tayo, hindi dahil malinis tayo, kundi mapagmahal siya, unconditional ang pag-ibig niya. Yung bulag. Lalo na yung ketongin. Alam niyo ba ang mga may ketong, iniuugnay sa kasalanan yan. Pag may ketong ang taong yan, noon, sinasabi nila, malala kasalanan yan, kaya nagkaketong yan. Sagad hanggang buto, sinasabi nila. No? Pero wala tayong makikita, sabi nila, sabi ni Jesus, halika, samahan mo ko, mag-umpisal ka muna. Sabihin mo 5 Abaganoong Maria, tsaka 6 na Hail Mary, tsaka... Diba? Wala eh. Pinagaling ka agad eh. No? At ito rin. No? Hindi na in-interview ni Jesus, ano ba ang trabaho ng iyong alipin? Baka naman yun ay sugarol. Baka naman yun ay addict. No? Hindi. I will come and heal him. Pupunta ako. Ito na tayo. Ito na tayo. Ano nangyari? Sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Siguro, niisip niya, magulo ang bahay, tsaka basta ayaw niya, hindi siya karapat-dapat. Sa tingin niya kay Jesus. At ang sabi niya, ito pinakamatindi, sabihin lamang ninyo at gagaling na ang aking katulong. Sino itong centurion na ito na Romano na may nalalaman sa pagsasalita kapag ikaw ay nananampalataya? Hindi bina-Bible study ito nila Pedro, ni Juan. Walang alam na Bible study ito. Roman centurion nga, kapitan to eh. No? May mga taong hawak, pero meron siyang nalalaman. No? Kay Jesus, ang sabi niya, sabihin mo lang, kahit ang layo ng distansya at nakahiga, nakaratay yung aking alipin, gagaling ang aking katulong. Alam niyo po, ang sabi ni, ang karugtong pa, sabi niya, kasi ako po may mga tao ding hawak. No? Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka doon, pumupunta. Kapag sinabi kong halika, sumusunod sila. Lumalapit sila. Kapag sinabi kong gawin mo ito, ginagawa nila. Nakapagpapasunod siya sa salita. Kaya sabihin lang ninyo, pwede nga may mga nakikinig doon na musisero, sasabihin nila, bugog pala ito, 80-80 pala ito eh. Iba naman yun, mga tao yun na may tenga, kaya sumusunod sila. Diba? Bakit yung karamdaman ba may tenga at ang layo-layo maririnig yun? Pero si Jesus namangha. Dito mo lang nakita si Jesus, namangha, napabilib. Si Jesus, malaki ang pananampalataya din. Pero ito, kapatid, nagpagaling siya sa distansya. Kahit may distansya, namangha si Jesus nang marinig ito, pagbalik nila sa bahay, may mga inutusan na.
Naratnan ng mga isinugo ng magaling na nga ang alipin. Sa ibang, Mateo at Lucas, sa ibang libro, ang nakasulat kung anong oras daw sinabi ni Jesus na gumaling, ganong oras, gumaling yung alipin. Grabe. Wala pa kayong mga kamay. Amen. Hallelujah. Centurion, may nalalaman sa faith speaks, mga kapatid. No? At ang kasunod nito, nung gabi daw na yun, no? Maraming may sakit at nahadian ng demonyo. Ano ginawa ni Jesus? No? Pinagaling with the word. With the word. Kapatid, speak. With the word, there is power in the word. No? Alisin nyo na yung mga negative na lumalabas sa bibig natin. Bawas, bawas. At simulan natin magsalita ng mabubuti. No? Lalo na sa mga bata, mga nanay, ang mga apo nyo at mga bata, no? Tigilan nyo nang sabihin matigas ang ulo, makukulit, no? Ngayon pa lang sabihin na ninyo, mabait, pagpapalain, yayaman. Ako kapag may birthday na bata, ang bati ko ganun, yayaman ka. Wala naman ako puhunan eh. Nagpakawala lang naman ako ng faith, mga kapatid. With the word, Romans 8:11. At kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo. Nananahan ba? Yung Espiritong bumuhay daw kay Jesus, nakatira sa iyo. Ang tindi nito. Ha? Siya rin ang magbibigay buhay sa inyong katawang namamatay. Ngayon to, hindi pag namatay ka. Ngayon pa lang, yung Spirit of life, Spirit of resurrection, binibigyan niya ng buhay yung katawan mong may sakit. Kaya, totoo po yun eh. Kayang pagalingin po ng katawan natin ang sarili niya. Kaya niyang pagalingin ang sarili niya. Gagawin niya ito. Gagawin daw ba? O baka sakaling gawin? Ayun o. Gagawin niya ito sa magitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya ako lagi kong dinideclare sa mga may sakit ngayon, life. Because there is life within. No? The Spirit of life. Hindi lang Spirit of life, the resurrection. Imagine, yung Espiritong bumuhay kay Jesus, yun din ang Espiritong nasa atin ngayon at nagbibigay buhay sa mortal nating katawan. Kasi ang katawan po natin tumatanda, nagkakasakit. Pero patuloy kayong maniniwala, bibigyan niya ng buhay. Amen? Amen? No? Balikan ulit natin ito mga kapatid. No? Sabi dyan sa Romans 8:6, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Okay? Ikaw yon. Espiritu, akit ulit ako dito mga kapatid. Ha? Akit ulit ako dito. Ito ikaw, ito si kaluluwa mo, ito katawan mo. Ito ang umuwi sa Diyos. Ito sa memorial. Ito mawawala na rin. Ito talaga ikaw. Yan ang anak ng Diyos. Pero ang sabi dito, ang Espiritu, Holy Spirit yan, Espiritu ng Diyos, ang nagpapatotoo, kasama ng ating, kasama sila eh. Kasama sila. Kasama. No? So, Espiritu mo, ito yung Holy Spirit. Kasama ng ating Espiritu na tayo mga nagpapatotoo. Ito ang nagsasabi dito, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Hindi yan tambay, nagsasalita yan. Kaya may pakinabang sa sa pananahimik minsan. Kasi kinakausap ka ng banal na Espiritu. Lalo na kung taranta ka na sa problema. Kapatid, maupo ka nga at manahimik. Maupo ka at manahimik. May maririnig ka. Kasi sobrang minsan, ingay mo. Lalo na yung bibig mo. At ang ingay ng paligid, ang ingay ng mundo, hindi mo na daw marinig ang Espiritu ng Diyos. May pakinabang sa pananahimik, mga kapatid. Now, sinasabi ng Holy Spirit, anak ka ng Diyos. Pinapatutuhanan niya. Now, at tandaan natin, mga kapatid,
Holy Spirit nandyan din ang kingdom of God. Tinuro na natin. At nandyan din nakaimbak yung righteousness, peace, love, joy, lahat. Kung ano meron sa kaharian ng Diyos, meron sa loob mo. Ano lang hinihintay natin? Maglabasan yung lahat ng nakaimbak dito, papunta dito. Kuha niyo po, masapawan ni Espiritu ito at ito. Kapag nasasapawan ito, kapag ito ang gumagana, nakokontrol niya ang emosyon ni kaluluwa. No? Lalo na kung malalim ka na dito, na spirit ka. Spirit ako, hindi ako magagalit. Hindi ako matatangay sa emosyon ni kaluluwa. Hindi ako magpapasapaw sa nararamdaman ni kaluluwa. Si kaluluwa, galit na siya. Gusto niya, tamaan na ng kidlat yung kaaway ko. Gusto niya mamatay na yung kaaway ko. Ganun mga kapatid. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Dahil spirit ako. Nakakatulong din yung sinasabing umaga pa lang, I am spirit. O kapag may sitwasyon, I am spirit. Hindi ako magpapadala. I am spirit. Amen? Yun yung living in the kingdom. Mga kapatid! Tingnan niyo po ito. Hallelujah. Matatapos na tayo. So, magkasama yung ating Holy Spirit, saka yung Spirit. Sabi diyan, the same Spirit. Yung kanina, binalikan ko lang sa English. Same Spirit who raised Jesus from the dead dwells within believers and will also give life to their pagtsagaan niyo po. Ito, binangon si Jesus. At ito rin daw, magbibigay ng buhay dito. Kasi ito sakitin, tumatanda. Amen? Kaya si Jesus is life, may buhay dito. Dito. Kaya sinasabi ni Jesus, bibigyan ko sila ng buhay at ng kasaganahan nito. Amen? Amen ba? At ang maging masaya, magalakin, mapayapa, ay buhay. Sila yung mahahaba ang buhay. Kasi nagmamanifest, lumalabas. Amen! No? At tandaan natin, sa karya ng Diyos, walang sakit. Sa karya ng Diyos, walang sakit. Sa karya ng Diyos, walang sakit. Pastor, paano yan? Totoo naman ako may sakit. Yes. No? Pero hindi yan makapagpipigil sa'yo para hindi sabihin yung truth. Because ulitin ko, yung katawan, pupunta lang ng lupa. May sakit ang katawan na may lupa. Pero yung talagang ikaw, walang sakit. Amen? At si Jesus, kita naman natin, pag nagsalita, yung katawang may sakit, may ketong daw, wala yung ketong. Yung sarado ang tenga, nabuksan ang tenga. Kita niyo po ba? Mga salita lang ang ginamit. Na nag-manifest na yung healing. Amen? Kaya tama na yung pagsasawalang kibo. Lalo na yung pagsasabing, wala na, tanggap ko na yung sakit ko. Never. Maging loyal po tayo sa truth. Huwag tayong susuko. Amen o ba? Tingnan nyo, pagdating ng banal na Espiritu na susuguin ko ng Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Magpapatotoo yung Holy Spirit tungkol kay Jesus. Tungkol kay Jesus. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Kapatid, ano ba ang ginawa ni Jesus? Ang Espiritu ang nagsasabi sa iyo, pakinggan mo to, ang Espiritu ang nagpapatotoo daw sa Espiritu mo, ang sinasabi niya, kapatid, magaling ka na. Amen. Sino rito magaling na? Magaling. No? Ang sinasabi ng Espiritu, alam nga namang sabihin ng Espiritu sa iyo, dagdagan mo yung maintenance mo. Bumalik ka kay doktor. Lahat ng yun, hindi naman bawal, mga kapatid. Okay lang yun, mga kapatid. Pero kapatid, samahan natin ang truth.
Ang sinasabi ng Espiritu, hindi lang anak ka ng Diyos. Hindi siya tambay, nagsasalita ang Espiritong nasa iyo. At ang sinasabi niya tungkol lahat sa ginawa ni Jesus, pinagpala ka na. Magaling ka na. Ang sinasabi ng Espiritu, aangat ang buhay mo. Hallelujah. Hoy mga teacher, panalo na kayo. Mananalo ako. Magkakabahay kami. Magkakasasakyan kami. Amen? Amen. Amen ba? Kaya kung ikay mananahimik talaga, nagsasalita siya tungkol sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Yun ang sinasabi niya. Lalo na kapag malungkot ka. Lalo na kapag ang dami mong inaalalang bayarin. Mga kapatid, Diyos ko po, pangalawa na itong resibo ko sa pinel ko. Sana wala pa yun. Dumaan pa naman sila. Ay, lalo nga ni Nervous, dumaan sila. May dala pa ang tanan. Ayun na yung mga manananggal. Ay, manananggal. Mamumutol. Mamumutol. Ayan na sila. Takot na takot ka. Mga kapatid. No. Kahit wala na, ang nakikita ng Espiritu, laging meron. Remember, walang isda, nagkaisda. Walang tinapay, nagkatinapay. Iba ang nakikita ng Espiritu nyo. Sa Kingdom of God, sagana. Walang ulan. Kaya nga sinasabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, unahin lang ninyo ang kaharian ng Diyos. Lahat pusa, nadadagdag, nadadagdag, nadadagdag. Ako maliliit na testimony. Kumarada ako sa Vista Mall. Yung takip silim na. Pag takip silim na pala, huwag kang gagarahin doon sa ilalim ng puno sa Vista Mall. Pagbalik namin ni Ate Mylene yun, naging batik-batik yung sasakyan ko. Yung sasakyan ko, naging batik-batik. Doon pala yung ng mga ibon. Kapag takip silim na, ang bira, ito ba yung sasakyan ko? Naging camouflage siya. Mula buong salamin, buong katawan. Ang bira naman to. Ako laking linisin ito. Akong gano'n. Ganun pala yung puntua pa naman ako. Walang nakapark. Kaya pala walang nakapark. Alam na nila. Yung mga punong, maganda yung mga punong gano'n eh. Gusto ko maganda. Parang pa gano'n siya. Pa gano'n siya. Sa Davao, nakakita kami ng gano'n. Tinanong ko, African, parang gano'n. Meron nagtitinda sa Liang, nagtitinda ng puno. Ganon! Habang umuwi kami, sama ng loob ko. Parang mga ibon niya. Ano magagawa ko? Alam ka naman, mabarangay mo yung mga ibon. Alam ka naman magagawa. Sabi ko, umulan sana ng malakas. Umulan ng malakas. Alam niyo yung ulan, ewan ko kung natatandaan niyo yung isang gabing napakalakas ng ulan. Meron pang kasamang kulog at kinilang. Pagising ko, malinis na malinis yung sasakyan. Kumisang simplihan lang eh. Simplihan salita lang. Pagbibigyan ka ng Ama, bibigyan ka ng Ama. Amen? Amen. So faith speaks. Faith speaks. Dito na tayo matapos. Tapos na po tayo. Ang prayer na lang ni Pablo, ito na yung last verse natin. Ang prayer ni Pablo, I pray that the eyes of your heart, yung heart, kaluluwa, the eyes of your heart may be enlightened. Ma-enlighten yung soul ng spirit. Kuha niyo ba? Hindi na-enlighten si kaluluwa eh. And pansinin niyo, yung heart may eyes. Yung heart may eyes, nakakakita. So prayer ni Pablo that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know, kasi hindi pa ninyo know, in order that you may know the hope to which He has called you. Ito na, the riches of His glorious inheritance. Ano yung inheritance sa Tagalog? Mana. Bakit, Pastor? Meron ba tayong mga minana? Meron, ang dami, nandito ulit. Paano tayo merong minana? Ang mana nakukuha pag meron nang namatay. Tama po ba? Kaya nga tawag sa New Testamento, namatay na si Jesus. Sa pagkamatay niya,
may mga minanatayan. Amen? Andito sila. Mayaman ka, kapatid. Hindi mo lang alam. Mayaman ka pa kaysa sa mga kontraktor at mga DPWS na yan at mga senador na yan at bilyon-bilyon. Ano? Sila, ewan ko kung may kapayapaan sila. Pero araw-araw na lang ginagawa ka ng video na katatawa. Kawawa tuloy. Kawawa tuloy. Lalo na yung kapalit natin. Joel is Lord na lang din. Kakalungkot ang kapatid. Pero I stand for the truth. May nag-post kasi, I stand for Joel. No, I stand for the truth. Remember mga kapatid, yan ang pagbigyan niyo ako. Lagi tayong umiiyak. Panalangin natin, mga Kristiyano ang mamuno. Mga Kristiyano, kailangan born again ang mamuno. Cayetano, yes. Si Salong Ganoon, yes. Fidel Ramos, yes. Fidel Ramos. Christian, yes. Pero, alam nyo, yun ang pinakatahimik na nakakuha ng maraming. Natahimik lang, si Tabaco. Mga kapatid, ang Diyos gumagamit, pakinggan nyo to, ang Diyos gumagamit din ng uwak. Huwag mong sabihin unbeliever yan. Merong unbeliever mas matino, mas maayos, mas mabait. Kaysa sa mga Kristiyano. Mga kapatid, sa church nga may mga Kristiyano sumasablay, bumabagsak. Paano pa kung nandun ka sa sistemang nandun? Lalamunin ka ng sistema doon. Lalamunin ka ng sistema. Yun na yung kalakaran eh. No? Parang ganito lang yan. Konduktor ng bus, Kristiyano. Driver, unbeliever. Yung konduktor, Kristiyano, tapat. Hindi siya madiskarte. Totoo to ha. Hindi siya madiskarte sa mga ticket, sa mga wag ng titiketan, para meron silang pagkatian ng driver. Sistema yon. Pumasok siya, ang Kristiyano, sa sistemang ganon. O nag-away sila ng driver, ayaw na kita konduktor, palitan nyo to, hindi marunong sa sistema. Ganon sa politics. Lalamunin ka ng sistema. Hindi ka na. Kaya ipanalangin natin, born again sana. Mayor, born again sana. Mga kapatid, open na ako dyan. Kahit unbeliever, basta matino, okay na. Kahit di ba na napalatay. Amen? Amen? Huwag din tayo magsawa, magsalita para sa bayan natin, na ang bayan natin ay aangat. Ang bayan natin gagaling sa mga sugat. Ang mga Pilipino isang araw magkakasundo na, wala nang didilis, wala nang tikla-tiklawan, wala nang kung ano ba. Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Nagpapasalamat kami, Ama, sa mensaheng pinagkaloob niyo sa amin. Patuloy po lang kami lumalalim sa katotohanan, Panginoon, na, hallelujah, na ang kaharian mo nasa amin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating